Panay ang sulyap ni Celine sa cellphone habang naghahanda ng hapunan para sa pamilya niya. Kahit pa siya naghihintay ng tawag o kahit text message man lamang mula sa nobyang si Sam. Third anniversary nila bilang boyfriend pero nagkataon pang kailangan mag-overtime na lalaki sa trabaho. Kanina pa niya ito sinusubukan tawagan pero hindi nito yun sinasagot. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, mabilis pa sa alas 4 ang sinagot niya iyon. Hello? Sam? Hey baby, did you miss me? Nakakunot ang noong lumingon si Celine at nakita roon ang bunsong kapatid na si Haris na hawak ng cellphone nito. Aboteng ang pagkakangisi. Ikaw talaga, Haris? Nakasimangot na wika niya sa pinindot ang end button sa cellphone. Ikaw naman kasi, Ate Celine. Kanina ka pa nakatulala dyan sa cellphone mo. Nakakaawa ka naman kaya tinawagan na kita. Hindi pa rin kasi nagpaparamdam sa akin si Sam eh. Okay lang kaya siya? O baka naman may sira na tong sipi ko? Pinaikot ni Haris sa mga mata nito. Uh-oh, that's a big no in relationships. My cute older sister. Never be too clingy. Men are allergic to that. But it's our anniversary. Nakalabing sabi niya kasabay pagpasok sa kusina ni Kuya Gio. Agad ito napatingin sa kanya. Anong problema ni Celine? Tanong nito bago dumiretso sa ref at kumuha ng maiinom. Sinusubukan niyang tawagan si Sam pero hindi niya makontak. Sagot ni Haris. Come on, Celine. Give him a break. Alam mo naman na palagi nakasubsob sa trabaho ang boyfriend mo, kaya baka nagpapahinga lang siya. Napabuntong hininga si Celine. Baka nga. Siguro pupuntahan ko na lang siya mamaya sa bahay niya para ibigay itong niluto kong pasta para sa kanya. Isa iyon sa talent niya, ang pagluluto. Magmula nang pumalo ang nanay nila nung 20 years old pa lamang siya na nakatokang gumawa ng mga gawaing bahay. Nagkataon pa na siya lang ang nag-iisang babae sa kanilang apat na magkakapatid, kaya inakunan niya ang responsibilidad na iyon. Magtira ka para sa amin at pati rin para kay Papa ha? Nakangiting paalala ni Haris. Nakatabi na. Takaw mo talaga. Sinulya pa ni Celine ang wall clock na naroon. Pupuntahan ko na pala si Savannah. Isa siyang tutor at isa si Savannah sa mga batang tinuturuan niya. Ang expertise niya ay English at Science. Pero kaya rin naman niya magturo ng math kung kinakailangan. Maliban sa pagiging tutor, ay isa rin siyang romance novelist sa isang malaking publication company. Yon ang pinagkakamalahan niya. Naghanda na sa Celine para sa kanyang pag-alis. Nasa loob din ito ng subdivision nila ang mga tinuturuan niyang bata, kaya naman hindi siya masyado nag-abala pa sa kanyang itsura. Isang simpleng blouse na abot hanggang siko at paldang lampas sa tuhod ang suot niya. Tinali niya ang kanyang mahabang buhok at inayos ang suot na eyeglasses. Dala na rin ang malabong paningin. Aalis na ako, malakas sasabi niya bago lumabas ng kanilang bahay. Madalas habang naglalakad ay doon siya pumupulupot ng mga plot para sa mga nobela niya. Hello, Celine? Pagbati ng isa sa mga kapitbahay niya habang pinapasyal nito ang mga alagang aso. Good afternoon po. Nakangiting wika niya. Sabay ko para haplusin ang ulo ng mga aso. Pupunta ka na ba kina Savannah? Opo. Hindi na nagtataka sa Celine kung bakit alam na ng mga kapitbahay niya ang kanyang daily schedule. Routine na kasi iyon sa kanya. Palagi siyang sumusunod sa schedule na gabi-gabi, sinusulat pa niya sa kanyang planner or diary. Yes, at this day and age, she kept one and wrote on it whenever she felt like sharing something about her day. Sige po, tita. Mauna na po ako, ha? Planado na niya ang kanyang hinaharap. Sa edad niya ngayong 26 na nagsisimula na siya magplano para sa kasal nila ni Sam. 3 taon na rin sila magkarelasyon at masasabi niyang maayos naman ang takbo niyon. Financially stable na rin naman ang nobyo na isang architect. Pareho nilang kilalang pamilya ng bawat isa at gusto rin ng ama at ng mga kapatid niya ang binata. Napangiti siya. Sa totoo lang, wala na siyang mahihiling pa sa tinatakbo ng buhay niya. Everything was going okay according to her plan. Pinindot ni Celine ang button ng elevator patungo sa floor ng condo ni Sam habang maingat ang tangan ng Tupperware na kinalalagyan ng macaroni and cheese pasta na paborito nito. Pagbukas ng elevator, dumiretso na siya sa pinto ng unit ito. Hindi na siya nag-abalang kumatok pa dahil balak niyang sorpresahin si Sam. Pagpasok doon, narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo kaya naisip niya malamang na naliligo ito. Tahimik na inihanda niya ang pagkain sa dining table para sa pandalawahang tao. Nang marinig na bubukas ang pinto ng banyo, mabilis siya nagtungo roon para salubungin at sorpresahin si Sam.
Ngunit laking gulat niya na makita ito na hindi nag-iisa. He was with another woman. Kapwa basa ang mga buhok at katawan ng mga ito. Mukhang sabay pa nga yatang naligo. At sino ba makakapagsabi kung ano-ano pang ginawa ng dalawa sa loob? Oh God! Celine! You're here! Nanlalaki ang mga matang wika ni Sam. What are you doing here? Sa kabila na nagaganap, nanatili pa rin kalmado at compose si Celine. I thought of giving you a surprise since it's our 3rd anniversary. Tinitigan niya ang babae na halos magtago na sa likuran ni Sam. At least mukhang mahiya pa naman palang nananalitay sa dugo nito. Nakabalot lang ng tuwalya ang babae at tayo niyang aminin, sexy ito at may itsura rin. Hindi niya alam kung bakit nagawa pa niya iyong pansinin. Siguro subconsciously binigyan niya ng rason ng nobyo kung bakit nagawa siya nitong lukuhin. But it seems you had other things in mind. Ako na sorpresa mo. Celine, please, don't make a scene. Ani Sam. Mapait na napangiti siya. Sam, matagal mo na akong kilala at alam mo na hindi ako ganong klase ng babae. Hindi ako magpapakat-cheap at gagawa ng eksena rito. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Oo, at galit na galit siya sa nobyo at sa babaeng kasama ito. Pero kasabay niyon ay napaisip din siya na baka siya rin ang nagtulak sa lalaki kung bakit ito nagawa iyon. He was a man with sexual needs. Sa 3 taon ng pagiging magnobyo nila, hindi pa sila lumampas sa halikan at yakapan. Naniniwala kasi siyang dapat ay virgin pa siya hanggang sa ikasal sila. Pero mukhang napakalabo na mangyari iyon sa pagitan nila. Jessica, pumasok ka na muna sa kwarto. Ani Sam. Agad namang tumalima ang babae. Nang maiwan sila, binalingan siya ng lalaki. We need to talk. Kinabahan sa Celine sa anyo ng nobyo. Sobrang seryoso ito habang tila iniiwasang mapatingin sa mukha niya. Napalunok siya. Okay. Nanginginig ang mga tuhod na naupo siya sa sofa na naroon. Parang nahuhulaan na niya ang sasabihin nito. I am so sorry, Celine. I really am. Damn you! Jerk! Galit na wika niya sa sarili. Gustong-gusto niyang sampalin si Sam ng mga sandaling iyon, pero hindi siya bayolenteng tao at kahit kailan hindi niya magagawang umiyak sa harap nito at magbukang kaawa-awa. It's not you. It's me. You deserve someone better than me. Hindi ako lalaki na kalaan para sa iyo. You are a wonderful woman and... Hindi na napigilan na Celine ang pagak na matawa. Come on. Wala na bang mas kiklashay pa sa mga linya na yan, Sam? Ano? If you have the nerve to go fooling around behind your girlfriend, then at least have the creativity to make an original excuse. Tuluyan ang humalagpos ang pagtitimpi niya. Fine. Do you want to hear the truth? Alam niyang siya ang nagsimula na yun. Pero ngayon, natatakot siyang marinig ang sasabihin nito. Naikuyom niya ang kamay sa kanyang tagiliran. Yes! You are just too predictable, Celine. You are always on the safe side. To be honest, di magkikita tayo wala na ako makapang-excitement o pananabik pa. We've been together for 3 years. And when I think about the future I am going to have with you, nakakunot ang noon nito, na tila ba kailangan man iniisip bago umiling-iling. Hindi maganda nakikita ko para sa ating dalawa. Predictable is synonymous to boring. Naisip pa niya. Boring pala ang tingin mo sa akin. Hindi ito sumagot. Ilang buwan mo nang kilala sa Jessica? 1 month. Isang buwan pa lang. Then you found a very exciting woman? Walang duda. Talo nga niya ako. Kahit nanginginig ang mga tuhod, nanatili pa rin kalmado si Celine. Tinungo na niya ang pinto ng kondo nang may maalala. Bumalik siya sa kusina at kinuha ang pinaghirapang pasta. Hindi siya papayag na pagsaluhan ni Sam at ng babae nito ang niluto niya. Good luck to both of you. Goodbye, Sam. Aniya bago taas noong lumabas. Lahat ng composure na taglay ni Celine kani-kanina lang ay naglalo nang lula na siya ng taxi pa uwi sa bahay nila. Hindi na niya pinigilan ang sarili na umiyak. She loved Sam. Siguro nga hindi yun ang tipo ng pag-ibig na parang hindi siya mabubuhay kapag wala ang nobyo sa kanyang tabi. Pero minahal pa rin niya ito. Yung tipong nai-imagine na niya ang sarili na si Sam ang makakasama hanggang pagtanda nila. At tuwing ginagawa niya iyon, nakakaramdam siya ng kapayapaan at security para sa hinaharap. Pero ngayon ay parang paulit-ulit niyang naririnig ang mga sinabi nito kanina. You are just too predictable, Celine. You're always on the safe side. To be honest, kung magkikita tayo, wala na ako makapang-excitement o pananabik pa. We've been together for 3 years. And when I think about the future I'm going to have with you, hindi maganda nakikita ko para sa ating dalawa. Napakasakit palang marinig niyon. May isang parte sa utak na Celine
na sinisisi ang sarili kung bakit hindi nag-workout ang relasyon nila. Nagpasya siyang tawagan ng best friend na si Lauren. Hello? Lauren? Nasa bahay ka ba? Yup, bakit? Pwede ba kitang puntahan dyan? Siyempre naman, may problema ka ba, Celine? Pagkarinig sa nag-aalang tinig ng kaibigan, muling bumalong ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Tinakpan niya ang bibig para pigilan ang magpahikbi. Meron. Oh my God! Sige, nandito lang ako. Puntahan mo lang ako. Pagkababa ni Celine ng taxi, kagad niya nakita na kaabang na sa labas ng gate ng bahay si Lauren. Agad siya nitong sinalubong. Ano ang nangyari? Lauren! Nanginginig ang boses na sabi niya. Si Sam. So, to sum it all up, wala na kami ni Sam. Sumisinghot na sabi ni Celine bilang pagtatapos ng kwento niya. Naikwento niyang lahat ng detalye na nangyari sa pagitan nila ni Sam at matama naman nakikinig si Lauren na panakana-ka nakakomento ng bastard, jerk at complete idiot habang nagsasalita siya. Muli nitong hinagod ang likod niya habang pinagsasaluhan nila ang macaroni and cheese na sinamahan pa nila ng soft drinks. Pagkatapos na magkwento at kumain, kay laki ng iginaan ang pakiramdam niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina Papan tungkol dito. Maya-maya ay sabi ni Celine. Ano ka ba? Bakit parang ikaw pa nagigilty sa nangyari sa inyo na ex mo? Siya ang may kasalanan, kaya huwag ka matakot na sabihin sa pamilya mo ang tunay na nangyari. Pero siguradong magugulat at baka magalit pa ang kuya ko sa kanya. Kilala mo naman si Kuya Stephen, Kuya Gio at Harris. Baka maisipan pa nilang gawa ng masama si Sam. I would love to see that. Nakangating sabi ni Lauren. Nang titigan niya ng masama ang kaibigan, ay kaagad itong pumormal. Ilang sandali silang natahimik. Lauren, totoo bang boring ako? Pinaikot nito ang mga mata. No, you're not. Ano ka ba, Celine? Huwag mong hayaan na sirain ng lalaking yun ang pagtingin mo sa sarili mo. So you stick to your schedule. You're always on time and you get a little bit agitated when things don't go as planned. Mas gusto mong nasa bahay lang at pagbasa at magsulat ng mga nobela mo. Natigilan ito sa paglilita niya at tila biglang na guilty. So, boring nga ako? Paniniguro ni Celine. Napangiwi si Lauren. Probably a little. Gamit ng hintuturo at hinlalaki, pinakita nito iyon. But hey, you are a writer kaya karapatan mo yan. Napabuntong hininga siya. Celine, walang mali sa'yo. Si Sam may problema, tandaan mo yan. Ngumiti siya. Salamat ha. Pasensya ka na kung sa'yo pa ako naglabas ng sama ng loob. Ang hirap kasi magsabi sa bahay dahil sigurado mag-o-overact lang si na Papa. Napailing siya. Paano ko kaya sasabihin sa kanilang tungkol dito? Miss Celine, I still don't get the subject and verb agreement. Pwede bang pakiulit mo yun sa akin? Nanatili lang nakatulala sa Celine sa kawalan. Nasa bahay siya ng estudyante niyang sa Savannah, pero kalahati ng utak niya lumilipad. Isang linggo na lumipas mula na maghiwalay sila ni Sam, at nung isang araw lamang, nasabi niya sa pamilya tungkol sa paghiwalay nila at hindi naging maganda ang kinalabasan niyon. Kamusta na pala si Sam, Celine? Ilang araw ko na yata siyang hindi nakikita na dumadalaw sa'yo. Anang ama niya habang kumakain sila ng hapunan. Huminga siya ng malalim bago naglakas loob na magsalita. Papa, wala na po kami ni Sam. Ano? Tanong nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Kuya Gio. Bakit? Anong ginawa mo? Tila galit pang tanong naman ni Harris na siyang pinaka-close kay Sam. Tinitigan niya ito ng masama. Talagang ako agad na may kasalanan? Hindi ba pwedeng siya ang nambabae? Nambabae siya? Ani Kuya Gio. Napayo ko sa Celine sabay marahang tumango. Paano mo nalaman? Tila hindi makapaniwalang tanong pa rin ito. Noong huling beses na nagpunta ako sa bahay niya, nakita ko na napalunok siya. Na may kasama siyang ibang babae. Baka naman kamag-anak lang niya. Suhestyon ni Harris. Umiling sa Celine. Kaibigan? May magkaibigan ba na magkasama nagsha-shower? Doon ito natahimik at makalipas ang ilang sandali, namalayan na lamang na Celine na magpaplano ng mga ito na kumprontahin si Sam na mabuti na lamang ay napigilan niya. Miss Celine? Muli, pukaw ng bata sa kanya. Ha? You were saying something, Savannah? Are you okay? Napatitig si Celine sa mukha ni Savannah. No, she was not okay. Pati ang manuscript na sinusulat niya lamang ilang gabi na sinusubukan tapusin na hindi na nadagdukan pa. Ang sabi nga ni Lauren,
Kailangan daw niya ng pahinga. Kailangan daw niyang magbakasyon. Napabuntong hininga siya. Mukhang tama nga yata ito. Nang sumunod na araw, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad nagpabook ng flight papuntang Palawan. Yon ang magiging first time niyang sumakay ng eroplano at first time ding magbabakasyon na mag-isa. Boring pala, ha? Pangiting-ngiting sabi niya sa sarili nang hawak ng plane ticket. She would show to everyone that she could be an exciting woman. Nang makasakay at nakaupo na si Celine sa eroplano, doon lang talaga nag-sink in sa kanyang ginagawa. Umagang flight niya papuntang Palawan at ng mga sandaling iyon, saka lang niya naramdaman ang kaba at kasabay ng pangungulila sa kanyang pamilya. Bigla ay parang namiss niya ang papa at pang-asa ng mga kapatid niya, kahit pa nga halos 3 araw lang naman siya nawawala sa kanila. Ang seat number niya, nakapwesto pa sa bintana ng eroplano. Pinagkiskis niya ang kanyang mga palad para pawiin ang panalamig niyon dala ng kaba. Let me guess, is this your first time? Kaagad na palingon si Celine sa pinanggalingan ng tinig. Ang lalaking katabi niya iyon na nakangiti sa kanya. Siguro kung sa ibang pagkakataon matatakot siya, pero maaliwalas kasi ang mukha nito at pati ang ngiti mukhang genuine din. Kayumanggi ang kulay ng lalaki at itim na itim ang mga mata at may kahabaan ng pilikmata. Pinoy na Pinoy ang dating, pero ang pinakaasat niya ay ang ngiti nito. Pantay-pantay ang mga ngipin ng lalaki at mamula-mula pa ang mga labi. Aaminin niya, may itsura ito pero hindi kasi ganito ang tipo niya sa lalaki. She had always preferred fair-skinned men na para bang palaging bagong ligo. Hindi naman sa mukha itong mabaho pero ang ex niyang si Sam may lahing Chinese mestizo at pinilig niya ang ulo para pigilan ang sarili sa kakaisip sa lalaki. I am Rafael Guevara. Nilahad ng lalaki ang kamay sa kanya. Sandaling pinagmasdan ni Celine ang kamay nito bago alanganing tinanggap iyon. Celine Claveria, it's nice to meet you. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito. The corner of his eyes crinkled and his smile widened. Wow, he is cute. Ani niya sa sarili. Keen observer si Celine pagdating sa ganong klase ng mga detalye dahil na rin sa ginagamit niya iyon pagdating sa heroes niya sa mga sinusulat na nobela. Pwede na rin niya ikonsidera na hero material ang lalaking kaharap pagdating sa physical attributes ito. It is nice to meet you too. Magaan ang pakiramdam niya, kaya nganitian na rin niya. First time mong pumunta ng Palawan? Tumango siya. Pati ang pagsakay ng eroplano. Pag-amin niya, ewan ba niya pero kung bakit tila magaan na kaagad ang loob niya rito. Siguro dahil na rin sa palangiti ito at mukha pang mabait. Wow, you are a brave girl. Brave girl. Pag-ulit niya na sinabi ni Rafael. Ang paraan ng pagkakasabi ng lalaki, para bang isang batang paslit ang kausap nito. Nasanay na rin siya doon dahil mukha talaga siyang bata sa edad na 26. May mga nagsasabi na papasa raw siyang college student dahil sa height, build at itsura. Kahit nakasalamin na, mukha pa rin talaga siyang bata. At when dinidescribe siya ay cute ang ginagamit ng mga tao. Ilang araw ka mag-i-stay doon? Mga 3 araw lang siguro. Ani Celine, nang matigilan. Ito na ang pagkakataon niya para patunayan sa sarili na pwede rin naman siya maging spontaneous kung gugustuhin niya. Or probably more. Depende rin kung magugustuhan ko doon. Kung naghahanap ka ng simple tahimik na lugar, talagang magugustuhan mo doon. You will love it there. I guarantee you that. Sabi nga nila. Natigil ang pag-uusap nila nang marinig na malapit na mag-take off ang sinasakay nilang eroplano. Muli, bumalik ang tensyon sa katawan ni Celine. Sa mga nabasa niya, pinaka-nakakatakot daw na parte ang take-off at landing dahil daw sa turbulence. Mabilis sa sinuot niya ang seatbelt at tuminga ng malalim. Okay ka lang? Tanong ni Rafael. Ni walang bahid ng kaba sa mukha nito na tila ba sanay na sa ganoon. Yeah, napapikit siya at napakapit sa armrest nang umalog na ang eroplano. Gusto mo bang hawakan ang kamay ko? Sukat sa sinabi ng lalaki, napaangat ang isa niyang kilay. As if! Malakas itong tumawa. Hey, I am not hitting on you. Inirapan niya si Rafael at sasagot pa sana na muling umalog ang eroplano. Kusang kumilos ang kamay niya papunta sa kamay nito. Mahigpit na kumapit siya sa roon at tila ba doon nakasalalay ang kanyang buhay. Nang sa wakas ay nasa ere ng eroplano, doon lamang bumalik sa normal ang paghinga niya. Doon lamang din siya naglakas loob na dumungaw sa bintana. Wow! Ang ganda! I know! Pagsang-ayon ng lalaki sa tabi niya. Kahit hindi nakatingin sa Celine sa mukha ni Rafael,
Bakas ang pagkaaliw at pagkamangha sa tinig nito. We are now flying 16,000 feet above the ground. Tumango siya. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya pero dala na iyon ng excitement. Celine, hindi naman sa gusto kong sirain ang moment na to pero hawak mo pa rin kasi ang kamay ko. Mabilis na binitawan niya ito habang damang-damang pag-iinit ang kanyang mga pisngi. Sorry. No problem. Ani Rafael bago inunat-unat ang sarili, ang daliri sa kamay. Ang hipit ng hawak mo kanina, pakiramdam ko tuloy nabalian ako ng buto sa kamay. Pinagtawanan lang ito ni Celine. So far, maayos at masaya naman ang kinalabasan ng biyahe niyang iyon. Wala pang isang oras, lumapag na ang eroplano sa Puerto Princesa International Airport. Package ang na-avail na promo ni Celine, kaya naman may susundo sa kanya mula sa airport at meron na rin sa tutulayan silang Village Hotel. Pagkalabas ng airport, agad niyang hinanap ang van na susundo sa kanya at di naman siya nahirapang makita iyon. Bit-bit ang stroller bag at backpack, dumiretso siya roon. Sa sobrang pagmamadali na baka maiwanan ay bumangga pa siya sa lalaking pasakay din doon. Paglingon nito, nagkagulatan pa sila. Rafael? Celine? Ilang segundo pa silang natulala bago nakabawi at kapwa pang natawa. Sinusundan mo ko, no? I know that I am irresistible, but I never expected you to be smitten by me that easily, lady. Tinawanan na lang niya ang biro ni Rafael. Sorry ha, hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. May stalker tendency talaga ako lalo na kapag nakakakita ko ng gwapo. I can't blame you, but you've got good taste in man. I'll give you that much. Nakangiting pinagbukas siya nito ng pinto at pinaunang sumakay sa van. Thank you. Nakangiting wika ni Celine na makasakay na rin si Rafael sa tabi niya. Ilang sandali pa, may ilang tao na rin sumakay roon na makakasama nila ng ilang araw sa Palawan. Ang isang pares doon ay bagong kasal na nasa honeymoon pala. Ang iba naman ay isang buong pamilya mula sa Maynila na naroon din para makapagbakasyon. Kung wala lang siguro sa tabi ni Celine si Rafael, baka nakaramdam na siya ng pagka-out of place. Laking pasalamat na rin na nakilala niyang lalaki na habang tumatagal, lalo niyang nakakapagpalagay ang loob. Hindi naman niya masasabing attracted siya kay Rafael, pero hindi rin naman niya itatanggi na nagagapuhan siya rito. Maging ito dahil naghahanap lang din na makakasama at makakausap. Wala namang ikinikilos ang lalaki na masasabi niyang nananamantala sa kanya. Tayong dalawa lang pala ang walang kasama rito. Bulong ni Rafael habang nasa biyahe sila. Kaya nga mabuti na lang pala nandito ka. Ngilitian lamang ito ni Celine. Wala pa yatang 5 minuto ay tumigil na ang van sa Village Hotel na tutuluyan nila. Maganda iyon at very accessible dahil malapit lamang sa airport. Nagtungo sila sa reception desk para kunin ang mga susi na magiging kwarto nila. You know what would be really weird? Tanong na Rafael nang kapwa nila makuha ang mga susi at naglalakad na patungo sa mga kwarto nila. What? Tanong na Celine habang diretso lamang ang tingin sa kanilang dinadaanan. Medyo napagod siya sa paghintay sa airport at sa biyahe at gusto na niyang mahiga sa malambot na kama at magsulat ang tungkol sa nangyari sa experience niyang iyon. Kanina sa airplane magkatabi tayo, pati sa van magkatabi rin tayo. So, paano kung magkatabi rin ang kwarto natin? That could be a lot of coincidences in just one night. Nakangiting komento niya. Or, it could be destiny. Sandaling natigilan sa Celine sa sinabi ni Rafael. Tapatingin siya sa mukha nito. Nakangiti ito pero hindi niya masabi kung nagbibiro lamang ba. Ang akala rin niya noon ay destined sila si Sam, pero hindi pala. Destiny was what she wrote about in her romance novel. By some twist of fate, her heroes and heroines always found each other and had their happy endings no matter what. Ano bang room number mo? Sinabi nito iyon. Malayo yun sa akin. Nakangating pinakita niya ang numero ng susi ng kanyang kwarto. Oh, baka sa mukha ni Rafael ang pagkadismaya pero kaagad ring nabawi. But we could be like travel buddies for the entire trip, right? Hindi niya napigilang mapangiti. Nakakahawa kasi ang hindi nito. Sure. So I guess I'll just see you around? Sure. See you later. Ani Celine bago nagtungo sa kabilang direksyon at tinungo ang kwarto niya. Maganda iyon at hindi katulad ng mga typical na hotel. Para iyong isang bahay na napapalibutan ng mga puno at halaman. Nakabukod iyon sa iba pang kwarto, kaya talaga magkakaroon siya ng privacy. It was exactly what she wanted. Agad siyang humiga sa malambot na kama bago kinuha ang diary.
Kumuha siya ng ballpen at nagsimulang magsulat. I am already here in Palawan. Ang ganda-ganda rito at may nakilala akong lalaki na Rafael ang pangalan. Mabait siya at mukhang siya makakasama ko sa bakasyon ko rito. It seems like I am going to have a blast here. Nakangiting sinara niya iyon bago nagdasyang umidlip muna. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento.